dayon, basketball dayon, di ba? Exercise. Kaya ka man na, EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Capsule unya healthy diet and regular exercise. Kaduha mo inom si Papa RD og EXL Makabuhay Hi! Capsule. Kada adlaw Naka-Facebook Live na si Papa Chops. wala magpabilin yun si Papa RD. Isang pag-inom nilang idaran, Papa RD ang papa na masarap papakin. Di ba? Hi mga kapuso, I am Angel Guardian. Digital piracy isn't just about copyright infringement. Pag nanood ka sa pirate sites, nako-compromise din ang iyong personal data at security. Mag-ingat tayo online. Stream responsibly, fight piracy. Oh, muya lang lagi ka ba eh? Aha! Mantura nga itong nagbuhat ng basketball. Buhat na nagila ng basketball. Gihangan ka bumayo. Uy, delikado na ba? Mobile ba high blood pressure na? Naisig pa niya man yung galig ba yun? Ako na suwayan din. Gusto na may ilaw luwa ba? Wala magagwa ka puya. Sa taba, paki-share atong Facebook Live. Kabalika, dream dyan namong mga babae nga puti. Hello to viewers! Hi! Manako, nga usa ka radio, social media personality. Kaya jud, maayo na lang kay gamit nako ang BioFresh soap adlaw-adlaw. Na anagluta tayo og papaya extract na makatabang ma-maintain ang akong healthy o glowing skin. Hamis na, pimple-free pa. Ang sikreto, BioFresh soap lang. Skin like a baby, kutis fresh all day. Ako si DJ Samantha, certified BioFresh soap user. Ang BioFresh soap, mabalik na sa Amesco Tesca Drug. Hi Sir Leo Labadon in the house! Available po sa NCCC Supermarkets. Barangay Love Stories. Nationwide. Love Stories. Barangay Love Stories. Umayos ka naman. Hindi yung palagi mo nalang minamasama yung ginagawa ko. Paano ko hindi magkakaganito ay napakayabang mo? Ano? At kailan naman ako nagyabang sa'yo? Yan mismong ginagawa mo. Hindi pagyayabang yan. Minamumukha mo naman sa malaki sweldo mo. Kaya hindi mo na kailangan yung kakarampot na tulong na may bibigay ko. May mga taong puno ng inggit sa katawan. Sa sarili mismo nila ay may pagkukulang. Subukang lawakan ang pananaw at isipan na tayo Hi! pantay-pantay lamang dito sa mundong ibabaw. Ikaw, minsan kadaling bang nakaramdam ng inggit sa taong malapit sa iyo? Pakinggan ang kwento ni Miriam sa Barangay Love Stories, #BLS Piso. Barangay FM 100.7. 11:59 sa atong oras, kabarangay. Ting lunch na naman. Ting lunch. Tapos, background na ninyo Barangay Love Stories. Barangay Love Stories with Papa Dudut. Ug syempre, featuring Papa Chubs. Papa Chubs is here. Papa Chubs is in the Facebook Live right now. Sa Barangay FM 100.7 Facebook page o sa Papa Chubs FB page. Saba-saba na po ko din ka barangay, no? Mangita na po ko karamay sa live. Sige na, Biyo, bani ko ninyo kay ano. Aside nga single ta ka barangay, no? Ate karamay sa live. O pag ikaw diri karon, no? So bani ko ninyo, no? Minaw ta ni Papa Dudut. Sabay-sabay tayong mag-react. Kung sabay-sabay tayong unsa pa ba tong buhaton, no, aside nga mag-react ta, madala, no, ma-mix emotion. Diba? Sir Jesus Tol, hello po. Leo Labadan, good afternoon. Listening from Patag, Bulisong, Salvador City. Shoutout baby Zachary, Aiden Labadan, partner Jessica. Thank you Papa Chub. Salamat po guys sa inyo. Paki-share niyo ang Facebook Live O paki-share niyo ang Facebook Live. Kay para more blessings pa moabot sa inyo. Sa atong mga sa atong mga pampubliko sa sakyanan, sa atong mga vans, atong mga taxi, atong mga jeepney din na mga bus. Amping mo sa inyo ang biyahe din nakabarangay sa mga nagkaon na pod karon. Eat well. Ako na lang mo ingon, no? Eat well, drink more water. Ano dang?
Ay, Barangay Love Stories na! Ang mga taong puno ng inggit sa katawan, sa sarili mismo nila ay may pagkukulang. Subukang lawakan ang pananaw at isipan na tayo ay pantay-pantay lamang dito sa mundong ibabaw. Ikaw kabarangay, minsan ka na rin bang nakaramdam ng inggit sa taong malapit sa'yo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Barangay Love Stories. Do po. Ako po si Miriam, 36 years old na sa kasalukuyan at taga Santa Cruz, Laguna. Nung nangyari po ang kwento ko. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa amin ng kapatid ko na mula pagkabata ay hindi ko na talaga nakakasundo. Tawagin niyo na lamang siya sa pangalang Sir Jess in the house. Salamat kayo sa imong gibuhat nga intro, Sir Jess. Ako tong gamiton sa akong gig. Sama ay ang isa't isa na lamang ang masasandalan namin dahil ulila na kami sa ina. Si tatay na lamang ang magulang na meron kami. Namatay sa panganganak ay Mean si nanay. Papa Chops, pag-greet ko sa akong sister nga birthday niya karon Riayan Sambuaa. Riayan Sambrano, official from Dansolion Tribal Village, Maglite ko sa Kamaya family. O happy birthday. At doon niya kinukuha lahat Kang Manoy Tagol, Hagunaw, at sa pag-aaral na kay Mahan. Hello po, Sir Leo Labadan Lopo. Mencho Mansalos, scholarship sa shout out sa Galimbas Pinat. Hello ko sa mga taga Galimbas Pinat. Nag-aaral ay nahirapan na rin si tatay. Kaya naman nag-part-time job din ako para sa pamasahe ko at iba pang mga gastusin sa eskwelahan. Nagbabaon na lamang ako ng pagkain para hindi ko na kailangan pang bumili. Si Mea naman ay ayaw niya mag-part-time job noon dahil mahahati raw ang oras niya sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Consistent din studister kasi ang kapatid kong yon mula sa unang taon pa lamang niya sa kolehiyo. Bilang panganay, ako na lamang ang nagsakripisyo para hindi na masyadong mahirapan ang kapatid ko. Nagsimula yung pag-aaway naming dalawa noong palagi akong napupuri ni tatay dahil matataas pa rin ang grades ko kahit na isinasabay ko ang pagtatrabaho. Minsan ako na rin ang sumasagot sa kuryente at tubig sa bahay para mas maibigay ni tatay ang pangangailangan ni Mean sa school. Pero hindi ko naman nakalain na hindi pala maganda ang magiging dating noon sa kanya. May mga pagkakataon naman na pinakikisamahan namin ng maayos ang isa't isa. Lalo na kung kaharap si tatay. Pero kahit noong nagkatrabaho na kami, parang lahat na lang ng gawin ko ay iba ang dating sa kapatid ko, Papa Dudut. Haloan! Da 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 da. Kuryente at tubig. Nabayaran ko na. Ano? Di ba sabi ko naman sa'yo, ako na sa kuryente at tubig dito sa bahay? Ako nang bahala sa mga bayarin dito. Gamitin mo na lang yung pera mo para sa mga anak mo. Para ano? Ikaw na naman yung mas magaling na anak kay tatay. Sa bagay, ganyan naman talaga pag paborito. Hoy ha, hindi ako paboritong anak at walang paborito si tatay. Ikaw lang naman na nag-iisip niyan eh. College pa lang tayo, palagi mo na lang iniisip na may kompetensya sa ating dalawa kahit wala naman talaga. Siyempre, hindi mo maiisip yan kung gustong-gusto ka ni tatay. Alam mo, sinusubukan ko naman na pantayan ka. Pero hindi mo ako pinagbibigyan. Gusto kong tumulong sa mga gastusin dito sa bahay para naman makita ni tatay na kaya ko na rin tulungan siya. Pero wala eh. Lahat na lang gusto mo sa'yo. Para ikaw lang yung magaling. Da. Narinig mo ba yung sarili mo? Ta. Para kang bata na inagawan ng laruan. Wala akong intensyon na magmagaling at pagmukain ka na walang kwenta kay tatay. Da. Kaya pwede ba? Umayos ka naman. Mayos ka. Hindi mo na lang minama-sama yung ginagawa. Mayos. Paano kung hindi magkakaganito ay napakayabang mo? La, mayabang. Nagyabang sa'yo. Mayabang. Yan mismong ginagawa mo, hindi pagyayabang yan. Pinamumukha mo naman sa malaki sweldo mo, kaya hindi mo na kailangan yung kakarampot na tulong na may bibigay ko.
hindi ko nga maintindihan kung anong kinagagalit mo eh. Ginagawa ko naman to para sa'yo. May pamilya ka na. Kyle Jane Lumayag, hello po, may pagpaminaw. Kaya naman hayaan mo nang ako na yung sumagot sa mga gastusin dito. Hindi ba mas nakakahiya naman kung bumibisita ka lang naman dito sa bahay, tapos ikaw pa magbabayad ng kuryente at tubig? Hindi mo talaga naiintindihan, no? Ano na lang sasabihin ng mga kamag-anak natin kapag nalaman nilang wala man lang ako na itutulong kay tatay? Sasabihin nila, wala akong kwentang anak. Na makasarili ako kasi inuna ko yung sarili kong pamilya kaysa sa magulang natin na nagsakripisyo para makatapos tayo. Alam mo, hindi naman talaga yung pagsagot ko sa mga gastusin dito sa bahay yung problema eh. Kundi ang pride mo. Masyadong mataas. Da, ang mga garbo. Dito pa rin ako nakatira. Hindi ba tama lang naman na ako yung gumastos para sa konsumo namin dito? Nandito ka pa rin sa bahay na to kasi sip-sip ka kay tatay. Da, Hindi ko na kailangan sumipsip. sip, Masyado na tayo matatanda para sip, sa mga sip, ganyang sip, bagay. sip na. Ako lang, maging maayos tayong lahat. Na. Kasi dito ka pa rin nakatira. Pwede namang bumukod ka na. Gusto mong iwanan ko si tatay, ganun ba? Gusto mo na makatotohanan ng sagot? Oo, ate. Gusto kong iwanan mo si tatay. Bakit kasi hindi ka pa bumuo ng sarili mong pamilya? Lo, Alanganin na yung edad ko para magbuntis, kaya hindi ko na naiisip yan. Ginusto mo yan eh. Oo, tama ka. Ginusto ko to at hindi ko rin pinagsisisihan. Mas mahalaga si tatay kaysa sa ibang tao. Mas gusto ko siyang samahan, lalo na ngayong tumatanda na siya. At ako, mas ginusto kong samahan yung ibang tao. Eh di, lumabas din yung totoo. Ay, ang hirap mo naman paliwanagan, Mayan. Bahala ka na nga. Bahala ka nang isipin na sip-sip ako, mayabang Sip. ako, bida-bida. Total, hindi ko naman mababago yung tingin mo sa akin, di ba? Sip, sip, sip. Lahat ng sasabihin ko, masama sa'yo. Para matapos na to, sa susunod na buwan, ako naman yung magbabayad ng kuryente at tubig. Naiintindihan mo? O siya, sige. Ikaw na kung ikaw. Pagod na ako makipagtalo. Gawin mo na lang kung ano yung gusto mo, okay? si Aito, pang generate papachab, sakto sad kay ang ilagi atong lagi sir. Pang party mo. Papadudot, ganon palagi ang nangyayari sa... Ala, ano man yung ga-angry? Kinsa man yung ga-angry? Bagay lang, Anong nag-angry man mo sa ako ha? hinding pagbabago. Palagi kasing iniisip ni Mea na hanggang sa What edad you na know about love? nakikipagkompetensya pa rin ako sa kanya. Panganay ako sa aming dalawa, ako yung wala pang sariling pamilya. Mas nakakaluwag ako pagdating sa pera kaya gusto ko siyang tulungan hanggat kaya ko. Kagaya ng ginawa ko nung nag-aaral pa kami, ang kaso'y hindi naman siya tumatanggap ng kahit na ano mula sa akin. Noon pa man ay mataas na talaga ang pride ni Mayan. Kung tutuusin nga ay siya yung mas matino sa aming dalawa. High school pa lamang kami noong naging active siya sa simbahan. Wala siyang naging bisyo at hindi siya napaaway sa eskwelahan kahit minsan at consistent honor student pa siya. Tuntua nga sa kanya si tatay pero kahit minsan hindi ako nakaramdam ng inggit sa kanya. Masaya ako sa kahit na anong achievement niya dahil alam kong pinaghirapan niya ang lahat ng mga yon. Ako naman ay medyo naging maloko nung high school pero magaling ako magtago kaya hindi yun nalaman ng tatay ko. Magkaiba nga pala kami ng school na pinapasukan ni Mea nung high school, Papa Dudut, kaya wala rin siyang alam sa mga ginagawa ko. Nung college naman ako ay nabuntis ako ng katrabaho ko sa fast food chain kung saan ako nagpa-part-time. Pero dahil sa stress, sa kakulangan namin sa pera at sa pag-aaral ay nakunan ako, Papa Dudut. Yun na nga ang pinaka-masakit kong karanasan noon. Handa naman sana akong panagutan o mama ng bata pero hindi na nangyari yun dahil wala na yung anak namin. Wala na akong magagawa ng panahon na yun at gaya ng mga kalokohan ko noon. Hindi ko rin yun pinaalam kay tatay. Walang ibang nakakaalam noon kundi ako lamang at yung katrabaho kong nakabuntis sa akin. Tuwing pinupuri ako ng tatay ko sa kasipagan ko sa pag-aaral at sa pagtatrabaho ay gusto kong umiyak. Dahil alam ko kung ano yung nawala sa akin para magawa lahat ng yon. At tuwing sinasabihan ako ni Mea na parang napaka-perfect kong tao na lagi nagpapabida kay tatay ay hindi ko matanggap yon dahil alam ko kung gaano kalaki ang diferensya naming dalawa
Dudut. Salamat ka, Sir Jess. Nak, Tay, pasensya ka na kung pumasok na ako dito sa kwarto mo. Nakabukas kasi yung pinto, tapos narinig ko pa na umiiyak ka. May problema ka ba? wala po. Hindi ko lang po napigilan maging emosyonal doon sa pinanood ko kanina. Dahil ba talaga sa pinanood mo o dahil sa kapatid mo? Da. Ay, kailan pa ba kasi kayo magkakasundo ni Mean? Parang isang panaginip na muling mapagbigyan. Hindi na lang po natin. Tayo'y muli nang nagkita. Kaya, masyado ba siyang nalalakihan? Hindi na naman niya kailangang makihati sa mga bayarin natin kasi hindi na siya dito nakatira. Yun naman po yung sinabi ko sa kanya. Pero ayaw niyang pumayag eh. Nagmumukha akong nagmamagaling at sip-sip sa inyo. Ay, hayaan mo't kakausapin ko siya. Ay nako, wag na tay. Lalo lang sasama yung loob nun sa akin. Iisipin pa niya na nagsusumbong ako sa inyo. Ano bang pwede kong gawin para magkasundo kayong magkapatid? Wala po. Tsaka, hindi na rin po ako umaasa na magkakasundo pa kami. Kung pwede nga lang na gawin ko na lang lahat ng gusto niya, gagawin ko yon para magkasundo kami, tay. Pero, iba kasi yung gusto niya eh. Gusto niya, iwanan ko na kayo rito. Ano? Sinabi yun ng kapatid mo? Ewan ko nga ba, pero baka sinabi niya lang yan para mag-asawa na ako, tsaka hindi naman laging nakadikit ako sa inyo. Yun naman pala eh. May punto rin naman yung kapatid mo. Tumatanda ka na. Wala ka ba talagang balak mag-asawa? Hello, Ate Fe! O na nga po niyo kung tanungin ng mga ganyan. Sus, hanggang kailan mo ba iiwasan yung tanong ko? Hanggang sa hindi niyo na po itanong sa akin, tay. Ganyan ka ng ganyan eh. Naunahan ka pa nung kapatid mo. Ayaw mo bang magkaanak? Meron na nga po sana eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ha? Hindi. Ang ibig ko pong sabihin, tay, meron na po sana kung nagka-boyfriend ako kagad. Eh kasi, di ba nga po, medyo alanganin na ngayon kung magbubuntis pa ako. Kala ko may hindi ka sinasabi sa akin eh. Basta, anak, ayos lang naman sa akin kung hindi mo sasabihin kung magkaroon ka man ng boyfriend. Pwede rin namang sorpresahin mo na lang ako ng apo. Tay talaga, oh. Ang dami niyo na nga pong apo kay Mean. Nakukulangan pa po ba kayo ron? Iba pa rin yung sayo mismo. Tsaka gusto kong masubaybayan yung paglaki ng isa pang Miriam dito sa pamilya natin. Kita mo naman yung mga anak ni Mean. Puro mga barako. Ayaw niyo ba nun? Baka Yata! Ay, basta. Bigyan mo ako ng babaeng apo. Makahiling naman po kayo dyan, tay. Parang papasok lang ako sa CR tapos paglabas ko, may anak na kagad. Nalahuta! Hello po! Tay, saka na. Hindi mo ba talaga kayang pagbigyan ng tatay? Tay, idadaan mo na naman sa ganyan. Kahit konsensyahin pa kita araw-araw, gagawin ko yun. Mabigyan mo lang ako ng apo. Papadudot na pressure ako sa sinabing yon ni tatay. Tama rin naman ang mga sinabi niya na naunahan pa ako ng kapatid ko. Pero kahit gustuhin ko ay bigla na lamang akong nakakaramdam ng takot minsan. Hindi naman kasi talaga yung pag-aasawa ang kinakatakutan ko, kundi yung pagbubuntis mismo. Nakunan ako sa unang pagbubuntis ko at hindi ko yon makakalimutan. Kapag naiiwan akong mag-isa sa bahay ay natutulala na lamang ako habang ini-imagine kung gaano na sana kalaki yung anak ko kung nabuhay lamang
Silaw, hello po. Hello. Ay lumipat muna siya sa bahay namin. Kasama ang dalawa niyang anak, Papa Dudut. Sa huling pagkasama namin ni Mean sa isang bubong, may nalaman ako mula sa kapatid ko. Hala. Hello, Anda Lahuta. Real. Go! We can be a good friend. I can love you until the end. Magbabalik ang Barangay Love Stories. Alright, naka-Facebook Live. Gabon si Papa Chubbs sa Barangay FM on 100.7 Facebook page. Papa Chubbs Facebook page. So, pwede po mo mag-text sa 0967-4969145. Labi na nga ang atong story karon away man sa magigsuon ka barangay. Not totally nga kanang away gid siya, pero murag naalay mga misunderstanding ba kay syempre ang usa ka igsuon gusto na niya na ang iyahang igsuon no kanang magminyo na bumukod na pero asya kabalo no unsay nahitabo in the past mao lagid na you should not judge people right away without knowing his or her past. Kaya wa makakabalo, no? Makakabalo nganong wa pa man gyud siya nagminyo, nganong wa pa man siya nanguyab. Naa di rason ng tanan. Unang kamo kung kapangutanan mo sa kuha nganong wa pa ko uyab, napo na rason ka barangay. Sa mo ka i-relate lagi dayon, no? Pero unta no okay unta na sila kanang dili bitaw inda na ang ilahang treatment with each other. Kay syempre ang ilabi ang papa kay wala ba na nagkabata ang mga parents nato ka barangay o kinsa ba say ganahan nga parents, di ba? Paminaw mo mga parents, mga mama, mga papa, kinsa ba ganahan nga kanang makadungog mo or makabalo mo nga mag-away yung inyong mga anak, di ba? Gusto man mo og kanang at peace, lamin na bitaw ka ng mga idaran na ka barangay, di na sila ganahan og saba, di na sila ganahan og samok. Gusto lang nila ana nga kanang magpuyo og malinawon tapos makita nila mga anak nga nagkasinabot, ilang mga apo, gadagandagan. Diba? Sa ingon sa iyahang papa, matagay lang kung apo nga babae na. Mo na dapat, no? Pero,
what will happen kaya ni kabarangay no makabalo kaya yung suna ni siyang sekreto nga naagid unta siya anak ba, pero sad to say labi natos mga nakarelate bitaw nga kanang nakabuo sila anak kabarangay pero wala gid gitugot no, nakuha gid sa ilaha at the earliest time. Lagi may nana kabarangay. Anyways lang. O, hello din ko sa mga naa sa Facebook Live. Salamat kaayo. Andrea Ponsica, watching from, Manidapit, Burgos del Pinar, Barangay 17. Habang gapaminaw sa radyo, gatanaw sa Facebook Live. O, hello po, Andrea Memoracion. J. Onihog, Anda Lahuta, hi po. Watching with her kids. Shout out from Dansulion Tribal Village, Paglit Daikos Kamayan family. Og happy birthday kang Manoy Tagol Hagunaw kay Mahan. Kaya sa may Dansulihon. And to Sir Leo Labadan and sa mga taga Galimbas Pinat. Pag-greet ko sa akong sister kay birthday niya karon Rian Zambrano. Happy birthday! 12:24 time check is brought to you by Gaan na may kasama. BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Palmolive Naturals. Try the new Palmolive Naturals. Now with 2 times natural concentrate versus previous formulation for up to 24-hour wash and smooth hair with regular use. Right now. And FR product. Para sa sharing radio Salamat kayo, Andrea. Andrea, thank you. Sales invoice ng alinman sa mga Salamat salamat. Ako bitaw sa inyo kabarangay. Ako kay kong pasalamat sa inyo kay kung wala po subs eh. Salamat kayo I'm so thankful and grateful always. Visit GMA Radio Promos and events. Unta dili mo masumhan sa kuha. Details. Promo runs from December O yun na mo masumhan sa kuha. 31, 2026 for DTI. Okay ra masumhan pero mga pila ka adlaw balik na po tayo. 3600 series of 20. Hi! Hello po. Sa balita, ang iyong Salamat maraming salamat. ayon sa kalamiong sustansya, sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Aray, nako. Na og Milo Twin Pack sa imong suking tindahan. Salamat Sir Jess. Salamat Sir Jess. Radio's digital promo. Resibo Sir panalo. Jess who's stall in the house you. 22,000 pesos ang bubunutin linggo-linggo at may chance pang manalo ng up to 1 million pesos. Sa grand Sakto draw, man sad ko, di ba? Bumili ng Kinsa ba si parents kaganahan nga mag-away ilang mga anak? Resibo, 2. Ang mga parents gusto sila kalinaw. Gusto sila og kalipay. Gusto sila nga makita nila ilang mga apo nga magdula-dula. Di ba? Easy sumali. Am I true? Am I right? Christmas kung may resibo. Dahil pwede ang iyong resibo panalo. No, you are there. Resibo panalo promo ay hits on Z+, Rexidol Forte, Crimsol, Vitamin D. Itatago na lang ang damdamin ko. La 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 ang damdamin ko. Pa-cute-cute na lang tani. Ay! Panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mga 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan. Salamat, salamat. Pilsen. Mula noon hanggang ngayon. I-share sa inyo akong page B, like and follow. Beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Pili na. Drink responsibly. Your bill, sir. What? 40,000 pesos for dinner? 1,400 on dessert. Price check or eyes check for Alright, our facilities. alright. EO executive I've been your eyes. thinking Can come about the view executive. and how you used to be there. Back when to have again, we can start again. There's nothing left to say. Protection, kinahanglan ni aron maprotektahan ang ngipon sa tibok pamilya batok sa cavities. Kini dunay duwang fluoride at calcium nga gahatag og up to
24-hour cavity protection based on lab studies with continued twice daily use. Sulit pa sa presyong 9 pesos sachet SRP lang. Colgate Maximum Cavity Protection accepted by the Philippine Dental Association. Colgate Maximum Cavity Protection. Sulit pa sa presyong 9 pesos sa shake SRP lang. Barangay FM 100.7. Uy, nabugo. Di ka ko, di ka trabaho. Hasong kaayo mo bugat. Naapay ka uban nga pamaon. Dapat sa ulo. Pagkilala. Oo nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Mas paspas bala sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Retinol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Drink responsibly. Itagay ang tunay. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. Drink responsibly. Tuloy-tuloy ang pamimigay ng papremyo dito sa ating Resibo Panalo Promo. More than 2 million pesos ang ipamimigay kasama na ang 1 milyong piso sa Grand Draw. Isi sumali, isi money. Pumunta lang sa GMA Radio Promos and Events FB page para sa mga detalye. Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay hatid sa atin ng Alaxan FR, Silin Plus, Enervon Z Plus, Rexidol Forte, Cream Silk Vitamin Boost Conditioner, Sunsilk, Super Rancho AM Nationwide at Barangay FM Nationwide. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026. Fertita Fair Trade Permit Number FTEB-243600 Series of 2025. .30 sa atong oras, ting lunch gihapon. Kaya katong mga wala pa nag-lunch, pag lunch na mo, no, don't forget to eat your lunch ka barangay, no. Ayaw pag-skip din ha, kay lisod na kay mga pasmuhan ta. Og syempre sa atong mga kabarangay nga wala pa naka-like and follow sa mga social media accounts sa Barangay FM 100.7. Pag-like and follow na lang po dayon ko. Please lang. Panggigil na bagig ko. Barangay FM 100.7 kagyan di oro Facebook page, among YouTube channel at Barangay FM CDO, among TikTok at Barangay FM 107_CDO. Siyempre akong Facebook page, akong Facebook page, Papa Chubs, that's PAPH space CHUBS. So naka Facebook live po ta ha. Kita-kits na diri sa akong Facebook live ka barangay. Ha? Marato siya. Tog na makatabang muhamis, puti o glowing ang imong skin, mag-BioFresh Soap ka. With glutathione o papaya extract nga mutabang ma-achieve ang kahamis o kaputi na imong ipangandoy. BioFresh Soap. Skin like a baby with is fresh all day. Ang BioFresh Soap mapalit sa Tesco Drug, Amesto Drug, Value Plus Pharmacy, HP1, Rose Pharmacy, Jalan Pharmacy, ug 5th Pharmacy sa Davao de Oro. Oy mga taga JRT Imbugo, may pagpaminaw, lahi ra gyud ang apo kaysa anak Papa Chubs. Aba, na-miss nun ako akong lola o lolo da. Pero bitaw ba kanang kwan ba kanang lamin na bitaw og kanang kwan ka kanang spoil kay kasi mong lolo og lola ba. Papa Chubs everyday gid ko ga ana og kugon, grabe gid kadaghan. Sa man ni kugon naman daw ni. Naminaw daw sila sa kugon. Salamat ka barangay ha. Nga mutabang ma-achieve ang kahamis o kaputi na imong ipangandoy. BioFresh Soap. Skin like a baby, it is fresh all day. Ang BioFresh
Fresh Soap papalit sa Tesco Drug, Meson ug Fifth Pharmacy sa Davao de Oro. Karugtong na mga kwento ng buhay sa barangay. Love stories. Stories. Papadudot bago hiwalayan ng asawa si Mean ay nabuntis na naman pala siya nito. Agoy! Sorobabels! Nag-decide siya na ipalaglag na lamang Nasurubabels! na mahigpit naman naming tinutulan. Naintindihan ko naman siya kung bakit niya gustong gawin ang bagay na yon. Kapag lumaki na Mahal, siya, humintong muna mahal na mahal Iisipin kita. na naman niya na wala siyang silbi sa bahay at ako na naman ang bida. Dahil ako muna ang sasalo sa mga gastusin. Sinubukan ni Mean na makipagpaligan sa asawa niya pero hindi na ito pumayag. Nangako na lamang ito ng suporta para sa mga anak nila at sa batang ipinagbubuntis niya pero wala na itong balak na ayusin pa. Hoy, hi! Nilang dalawa pa. Isa lang ha. Galit na galit ako Ikaw si Mama noon sa Elsa. ginawa ng bayaw ko pero hindi ko naman po ito pwedeng pigilan sa pagsuporta sa mga bata dahil ayaw na ni Mean na makipag-usap sa asawa niya ay sa akin na lamang pinapadala ang pera. Ang kaso, sa unang 3 buwan lamang nagpadala ang bayaw ko at ng mga sumunod na buwan ay nagsimula na itong pumalya. Kaya naman ako na ang sumagot sa pambaon ng mga pamangkin ko at sa ibang mga gastusin nila sa eskwela. Hindi ko na lang yun ipinalam kay Mean dahil alam ko na magagalit lamang siya, Papa Dudut. Hi, Sir Rosilo! Bebot Sanchez! Hello po. Nak, nakaalis na ba yung mga bata? Nakaalis na po, Tay. Sasabayan ko na nga sana eh. Kaso maaga raw sila ngayon sa school. May flag ceremony kasi kaya hindi na nila ako mahihintay. Kung gusto mo, idadaan na kita sa trabaho mo. Mamamasada naman ako ngayon. Naku, wag na, Tay. Iba yung ruta mo eh. Ay, ikaw talaga. Lahat na lang ng tulong tinatanggihan mo. Hindi naman porke tinatanggihan ko eh. Ayaw ko nang tumanggap ng tulong mula sa inyo. Ayoko lang po talaga na masyado kayo napapagod. Tsaka, abala yun sa pamamasada ninyo. Sus, kailan ka pa ba naging abala sa akin? Saka kung inaalala mo na baka mapagod ako mas malakas pa ako sa kalabaw, no? Kayang-kaya ko pa magtrabaho. Hindi pa nga ako senior Batang-bata pa. Ay, naku, Tay. Huwag na nga kayong makulit. Hoy, Miriam, mag-usap nga tayo. Oh, Mean, gising ka na pala. Pwede bang mamaya na lang pag-uwi ko? Papasok pa kasi ako sa trabaho eh. Hindi na to makakapaghintay kaya mag-uusap tayo ngayon. Bayan, bakit ganyan ka makipag-usap sa ate mo? Wala Jonathan kang alam. Tigo! Hello po! Hayaan niyo muna kaming dalawa. Ano ba kasi yung problema nyo? Pag-usapan nyo ng maayos, hindi yung ganyan. Saka may trabaho pa yung ate mo. Tay, please naman! Ay, Tay, sige na ho. Iwan niyo na po muna kami. Kaya na po namin ito. Ingat na lang po kayo sa pamamasada ninyo. O siya, sige. Hindi na ako makikialam. Pero sana naman, pagbalik ko buo pa kayong dalawa. Nakaalis na si tatay, kaya huwag ka na magpanggap. Ano bang sinasabi mo? Kailan pa hindi nagpapadala ng pera yung ama ng mga bata? Ay, nung nakaraang buwan pa. Nung nakaraang buwan pa pala, tapos hindi mo man lang sinasabi sa akin? Ganun ba talaga kahirap yun? O gusto mo na naman magmalaki sa amin? Pwede ba, Mean? Bakit? Hindi ba totoo? Malamang sinabi mo na naman kay tatay na ikaw yung sumasalo sa pambaon ng mga bata para ikaw na naman yung mabuting anak. Grabe ka naman, ate! Sana sinabi mo na lang yung totoo para nagawan ko pa ng paraan. Wala pang alam si tatay, kaya huwag mo siyang isali sa usapan. Pero bakit kailangan mo pa itago sa akin yon? Kasi alam ko na ganyan yung magiging reaksyon mo eh. Alam ko na hindi ka tatanggap ng tulong mula sa akin. Mas gugustuhin mo pa na mangutang sa iba kaysa tanggapin yung tulong ko. Lugi, mo bilang ate. Hindi ko Ya. sinabi sa'yo. Magkano na yung nagastos mo? Kwentahin mo lahat at ibabalik ko sa'yo. Huwag na. Kailangan mo ng pera para sa panganganak mo. May pera pa ako, ate. Kaya ko pang suportahan ng mga anak ko. Alam mo,
Hindi na talaga kita maintindihan. Gaano ba kahirap intindihin na ayoko magkaroon ng utang na loob sa'yo, ha? Kung gusto mo makatulong, pues, lumayo-layo ka sa akin. Huwag ka makikialam sa buhay ko at sa mga anak ko. Ganun lang kasimple. Kapatid mo pa rin ako. Hindi ko kailangan ng kapatid na katulad mo. Papadudot yun na yata ang pinakamasakit na salitang natanggap ko mula kay Mayan. Natulala pa ako noon at hindi ka agad nakapagsalita, pero pagkatapos nang sinabi niya, hinayaan ko na lang ulit siya sa gusto niya. Maraming beses pa kaming nagtalo kahit sa kalit-liitang bagay, mula noong magsama na ulit kami sa isang bahay dahil ayaw niyang tumanggap ni isang kusing mula sa akin. Pero hindi ko na ipinilit pa na maging okay kaming dalawa. Kung ibang tao lang siguro siya, papadudod, ay pasasalamatan pa ako sa ginawa ko. Baka kung may ibang tao na nakakarinig sa pagkatalo namin, kung sino ang magbabayad ng kuryente Oy! ay hingi na lamang Oy, follow ninyo si Jobert Bryan sa Spotify o sa tanan niya mga social media accounts. Napapagod na rin ako noon. Na siya cover sa Ali. Ale, nasa langit. Pag magkasama kami, Iaponing hit single, oh. alam ko kung Tintero. gaano kagusto ng tatay namin na magkasundo na kami, pero hindi yun nangyayari. Lagi, dapat Dahil sa magkasinabot. ugali ng kapatid ko. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakutan ko. Nanibago ako dahil nasanay na akong mas maaga pang nagigising sa akin si tatay. Wala naman siyang pasada ng araw na yon at wala rin akong pasok sa Alam, trabaho, matay kaya niya inabot papa, ako wa. na magpahinga muna. Pero hanggang sa umabot na ang alas 9 ay hindi pa rin lumalabas ng kwarto si tatay. Wala. Kinabahan na ako noon. Ilang beses pa akong kumatok sa pintuan ng kwarto niya pero hindi Lagi, naman oy, siya sige na lang, sumasagot. tagka-broken, Kaya nani. napilitan ako Hahay! pumasok. Joke lang. At doon ko na nga po nakita ang tatay namin na payapang nakahiga sa kama niya pero wala na siyang buhay. Papadudot. Parang masyado ng tahimik itong bahay. Namimiss ko na kagad si tatay. Agay! Sundan kung gusto mo. Maya naman. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin tapos dyan sa pagiging immature mo? Di na nagparamdam eh. Nagsalita yung perfect daughter. Sige, ikaw na yung mature. Ikaw na yung mas matino. At ikaw na yung mas successful sa ating dalawa. Pero sorry ha, wala na kasi yung taong pagmamalakihan mo. Hindi ka na makakasipsip kasi wala na. Ah! Sumasobra ka na! Kung dati, kaya ko pang palampasin yung kawalan mo ng modo mo. Da! Sagpa! Pwes ngayon, hindi na, Mean. Nawala na yung ama natin. Tapos yan pa rin ang iniisip mo? Yung pakikipagkumpetensya mo sa La, muda dia. Wala itong nararamdaman ko hanggat nakikita kita. Ah, ganon. Gusto mo akong umalis dito sa bahay para sa'yo na to? Oo. Mo lagi, lahay na lang pero hindi. Haha, lahay na lang pero hindi. Masyado ng galit mo sa akin? Litsa. Kung makapagsalita Da! Ah! Away na! Away, why. naman kaya itong kumakatok na to? Away. Dali lang! Sino po? Paulo? Magandang araw, Miriam. Dito ko pa rin pala nakatira. Oo. Pero anong ginagawa mo dito? Nabalitaan ko kasi yung nangyari sa tatay mo. Ang kaso, huli nga nung malaman ko, kaya hindi ako nakapunta ng libing. Ayos lang yun. Halika, pasok ka. Salamat.
Sahod naman na, oy. Nga. Paano naman kitang makakalimutan? May pinagsamahan din naman tayo noon kahit papaano. Ayay! Sa bagay. Saan ka na nga pala nagtatrabaho ngayon? Sa Maynila na ako. Ikaw, balita ko, maganda na rin trabaho mo. Ay, nga pala. May asawa ka na ba? Bago ko sagutin yan, gusto ko munang malaman kung paano mo nalaman yung nangyari sa tatay ko. Hinanap kasi kita sa Facebook, tapos nabasa ko yung tungkol dun sa nangyari sa tatay mo. Naisip ko na puntahan ka. Oo. Nakapublic nga pala yung post ko na yon. So, pwede mo na bang sagutin yung tanong ko sa'yo? Single! Wala pa akong asawa. Ala. Wala rin akong boyfriend. Ala. Parang wala na nga akong balak na magkaroon eh. Bakit naman wala? Sa ganda mong yan? Nako, masyado na yata akong matanda para sa mga ganyang bagay. Bakit mo naman naisip yan? Sino naman may sabi sa'yo masyado ka ng matanda? Sa pagkakaalam ko, pareho lang tayong 35 pa lang. 35, bata pa man di oy. Susubukan Ako, ko rin 26 pa ko. Di ko naangay mga problema. Ngawa pa ko'y uyab. Kaya 26 pa ko. 4 years na lang. Yatot, mag-30 na. Na puro trabaho lamang ako ay muli akong nakaramdam ng kilig dahil sa sinabi niya ni Paul. Ay ko lag, karon og Si hapon. Paolo nga pala yung katrabaho ko noon na nakabuntis sa akin. Day! Wala nang nangyari. Pila ka years. Ayaw, pagibalikan, Hindi lugar. siya nagalit sa akin at hindi rin niya ako sinisi. Pero ako na mismo ang
Patapakot sa kumaton nga makita kong maestra nga lahulog yung 500 sa kung atubangan ako ibalik ko ibalik na kinsa man nga maestra labor. You Kinsa ba na ka maestra? Itag nga maestra, itag. Be. Magbabalik ang Barangay Love Stories. Adaoy, sad man kayong naitabo sa iyahang papa ka barangay tapos kani pagid si Miriam o ganyahang igsuon. Oh, sa may ngalan sa igsuon. Ano na lang, Miriam and Friends. Lili si Miriam ug si Mayan. No, laing kaayo nga kanang ipahulay ang ilahang amahan ba unya. Sila magsige gyapon sila away no, walay at peace. Mao lagi na dapat gyud nga kanang nagid dapat kuano na dapat closure ka barangay. Kung naamay mga away nga dili makuan. Kung siya tawagan na nay away nga kay tabo, dapat magkuan yun na istoryahan yun na ninyo anong gaaway mo para ma-okay ang tanan ba. Tapos sa laing bahin pod gani pod ang partner ni kuano sa iyang ate ni balik pod after how many years aba. Dali gid mo ma-prove ba nga kung kamo gid siguro. Bisan pag ila pa na ka tuig din na ang mulabay nga kanang nawala sa imuha pero kung kamo gyud di ba Edmar Labor? Ikaw Edmar Labor, kamusta naman imong love life bor? Matabang ko sa imong wisdom unsa kung buhaton kung makita kong maestra nga nahulog iyang 500 sa matubangan. Aw i-date ang maestra ana ra i-date si teacher. Ano kaya mangyayari dito mga barangay no? Magka-okay ka ning magigsuon? Labi mahibaw-an niya ba no? Mahibaw-an niya ang naitabo sa iyang ate nganong wala pa nagminyo hantod karon. Kaya po siya mga regrets ang kinabuhi. Noon siya nahitabo 12:52 taysa lang. So, tanawa sa dong GSM Red Be. Nito. Oy! Sana all! Sus. Maestra sa Lourdes ba? Sulit pa sa presyong 9 pesos sa shade SRP lang. Colgate Maximum Cavity Protection accepted by the Philippine Dental Association. Don't know what to Sulit pa sa do. presyong 9 pesos sa shake SRP lang. Heto na ang participating Minahal kita ng tagal-tagal. Unsa naman ko oy? sales invoice ng alinman sa mga nabanggit na Enervon Kahit sandali, pag-ibig mo sana
maramdaman. Super Radio AM nationwide at Barangay FM nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Promo runs from December 14, 2024. Okay lang ako, Namor. 2026 for DTI Fair Trade Permit number FTEB-243600. Series Kaya na walay nakaila. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong Mga Gen Z, mga taga-Lourdes, dili to ka paminaw gradyo. Sa presyong 1750 pesos SRP, makaduha ka baso na. Kung sa pa imong kinaulan, palit na og Milo Twin Pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Kung naka-Maxme, kargado. Tabang sausog sa lawas. Listo nga maghuna-huna ang paglaming-laming nga makalangutay. Kauban ang proper diet ug exercise. Lipat na sa Maxme, kargadong Nilabyan. multivitamins, minerals, ginseng at royal jelly. Generic name ng Maxme. Symptoms persist. Consult your doctor. Mag-Maxvid para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan. Kuliray! Kuliray! Kuliray, walang chocolate ay! Yaman! Chocolate man! Basig chocolate na og flowers kag gihatag dito sa library, ha? Ay, nako. Nabugahat ko. Naabot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat. Ang discarding business ana. Di ka ko, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahan. Yeah. Napay kauban na. Yeah, Labat sa ulo o kilanat. Miles? Ay, Mars? Hey, mama! Ay, nako. Mga binuhatan sa college. 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Retinol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, sa ito mga kapuso. Una, kay pahuyab ang kuybog senior high sa una. Men, balulang lumya o makasan. Munang kuyahon yun mo. Ang ginaabanan ninyong weekly raffle draw sa itong sari-sarong pabuela sa atong sa surf. Kung wala pa mo yung raffle tickets, ayaw ka, wala ka. Tapay chance para Yan. sa'yo na kaya mechanics para maka-appeal. At ang SSP team na mga sa inyong barangay ung i-display na Walang uyab ang mga senior high sa una, di kuyahon yun mo. sa surf participating products worth 30 pesos o magparehistro para makakuha ka og one raffle entry. Raffles na sa itong drop boxes para mapil ang inyong tindahan sa atong weekly draw. Adunay pa premyong nagatang kada semana o pati na sa grand draw. Adunay 5 ka store owners na maswerteng makadaog O 5,000 pesos! Pasinikaw na ang sunod na mabunutan, maong apil na. Ang saray-saray Mas mga sa sunod kanino surf bar with power bala at Oh, grabe ka cringe akong tingog yun. Surf bars ang power ng mga wais. Surf powder, mapapawaw ka sa instant buti at instant bango in as fast as 2 minutes ng surf powder. Nakuha na, bay? Bago na ko, bay? Facebook page for more details. Promo runs from November 24, 2025 to January 23, 2026. Ay! Para sa masanagon, hinsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Secret! Wala ko yung idol, ay. Feel the difference. Wala, katong Gilargaw, Canada. Jubert ke. Mingon nga, Papa RD, Papa Katong Gilargaw, Canada. Wala ka kailato, eh. Ito na nga, Kuan? Kuante, Papa RD ang papa na masarap papakin. Indaran. No, indaran. Pero masarap papakin gyapon. Sa skin maguna magdaog mga istorya, muna ingon sa edad. Isang pag-idaran na or medyo taas-taas na imong edad pero kung sakto imong pagkatiman imo sa imong skin, ay lupig. Wala, may nakakrush ako atong college, kay. Mga kabarangay. Dili man ta crush ng campus. Ang mga crush ng campus sa Lourdes sa una, mga Vladimir Coles, Edmar Labor, Jobert Brian Espedido. Hindi siya sa kanyang mga kagid-kagid. Mga skin problems, mga lashes. Wala, mga crush ng campus, mga Rico Salon, Repellent pa ni, di ka. mga Reggie Arbuis, Mapaakan sa lamok. So, mga Franz Kagasgas, o niya, ang kining mga Denzel Balbuena, mga crush ng campus. Napagini siya ginatawag ng Mga Jones Gatila, mga
So, Crush ng campus ako na sa Lourdes. Papa na masarap papakin kay moisturize pa kay skin. Ano? I-search na ninyo. Oy, mga listeners na ako, i-search na ninyo. Kala si Jobert Bryan, Idmar Labor, John Sigatila. Oy, apil na yun, Richie Arbuis, apil na. Barats kagaskas. Wala mga crush ng campus. Rose Pharmacy, Jalan Pharmacy, ug Fifth Pharmacy sa Davao de Oro. Cagayan de Oro, 100.7. Ang karugtong Si Diyan na tao si James. Love Stories. Kaya lang. Papadudot masaya ako sa muling pagkikita namin ni Paulo. Pero parang mas naging masaya ako sa nalamang wala pa siyang asawa. At wala rin siyang girlfriend ng time na yon. Ala, Paulo ha. Sinubukan ko lang kontrolin ang nararamdaman ko pero naroon pa rin yung pagaramdam na umaasa ako na manliligaw nga siya. Muna diya. Hindi naman naging kami noong nabuntis niya ako. Agay! Ayun ang unang Unsay tawag ka ng dili mo uyab pero imong naburusan. sa dami na napagkwentuhan namin ay hindi rin namin naiwasan, Papadudot, na mapag-usapan yung tungkol sa mga nangyari sa baby namin. Hindi ko naman napigilang maging emosyonal. Dahil tuwing napag-uusap... Lover boy, pwede si lover. Balik yung sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam na hanggang sa pagkakataon na yon ay nakakaramdam pa rin ako ng panghihinayang. Maging si Paulo. At madalas pa rin naaalala yung sanay magiging anak namin tuwing nakakakita siya ng mga Paulo. pero ang hindi ko alam ay habang pinag-uusapan namin yon ay lihim pa lang nakikinig Look! ang kapatid kong si Bean. Papadudo. Ate, ako na yung magluluto ng hapunan natin. Ano bang gusto mong ulam? Ha? Sabi ko, anong gusto mong lutuin ko para sa hapunan? Alam ko, narinig ko yun. Pero bakit ikaw ang magluluto? Bago yun ah. Ate naman eh. Ngayon ko na nga lang gagawin to tapos gaganyanin mo pa ako. Okay na sila sing Bahala kasi ako sa'yo. Eddie. Parang kaninang umaga lang eh. Galit na galit ka pa sa akin. Tapos ngayon, parang bigla ka naging maamong tupa. Ay, pasensya ka na kanina ate. Medyo mataas pa kasi emosyon ko nun kaya naging ganun ako sa'yo. Okay. Yun lang, tapos biglang okay ka na. Aray. Bakit parang ayaw mo na maging okay tayo ate? Alam mong hindi yun ang ibig kong sabihin, Mehan, ha? Gusto ko lang malaman kung ano yung nakapagpabago dyan sa isip mo. Ang totoo niyan ate, narinig ko kasi yung pag-uusap niyo nung bisita mo kanina. Aray, ang sakit. Hindi ko naman sinasadya. Palabas kasi ako ng kwarto tapos narinig ko yung tungkol sa naging pagbubuntis mo noon. Alam mo na pala. So ano, wala ka bang entry ngayon? Meron ka ng malaking bala sa akin ngayong alam mo nang nabuntis ako nung college pa lang ako. Hindi ako ganun ka-insensitive ate. Alam kong may hindi tayo pagkakaunawaan at malaki yung inis ko sa'yo. Pero sa ganitong pagkakataon, hindi ko kayang gamitin yun para i-down ka. Ina rin ako ate. Alam ko kung kaano kasakit yung pakiramdam na mawala ng anak. Pero sana sinabi mo yun sa amin ni tatay. Bakit ba? Hindi naman importante yung nararamdaman ko noon. Ikaw, sobrang busy ka sa pag-achieve ng goal mo na maging consistent dean's lister. Kasi pangarap mo na maging cum laude. O tapos ako, di na nga ako kasing talino mo. Nabuntis pa ng hindi ko naman boyfriend. Kung sinabi mo yun, Sinabi ko, ano, magbabago ba yung tingin mo sa akin? Sa pagkakakilala ko sa'yo noon,
Baka tawanan mo lang ako tsaka ipahiya sa maraming tao. Hindi ko naman ginusto na mawala ng anak eh. Kahit sa maling panahon siya nabuo, kahit kailan, hindi ko naisip na ipalaglag siya. Gusto ko siyang panindigan, Da. palain na ng isang mabuting bata.